Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Pinagdiriwang din natin ngayon ang araw ng ating barangay, ang Barangay Industrial Valley. Kaya nandito rin kasama natin ang ating minamahal na kapitan, ang mga kagawad, ang ating mga SK ay nandito rin. Batiin naman natin ang bawat isa ng maligayang araw ng ating barangay. Palakpakan po natin ang bawat isa. Maligayang araw po ng ating Barangay Industrial Valley. Ngayon na rin sa araw na ito ay World Communication Sunday. Sinasabi sa atin na ang araw na ito ay meron tayong ipapahayag at ang ipapahayag natin ay katotohanan. Hayaan niyo po na pagnilayan natin ngayon yung patungkol sa misteryo ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Paano ba natin ipapaliwanag sa ating mga anak o sa atin mismo mga sarili ang pag-akyat sa langit ng Panginoon? Iniwan na ba tayo ni Jesus? Umalis na ba siya? Ano na ang gagawin natin? Marami tayong mga karanasan ng paglisan. Marami tayong karanasan na kung saan yung mga tao ay umaalis, lumilisan, nawawala. Meron tayong mga pananangis, pag-iyak, pagluha. Mga karanasan ng pangungulila. Mga karanasan na pagsasabi natin ng salitang paalam. Siguro mga kapatid, yun yung isa sa pinakamahirap na salitang banggitin sa ating buhay, yung salitang paalam. Kayo ba, nakakapagsabi ba kayo ng salitang paalam? Goodbye. Siguro, kapag alam natin na yung sasabihan natin ng salitang paalam, ay babalik din mamaya, bukas, o sa isang linggo, sa isang taon, babalik din sa atin, okay lang yung pagsasabi ng salitang paalam, bagamat merong lungkot. Subalit, naranasan na rin natin yung pagsasabi ng salitang paalam doon sa mga kapatid natin, doon sa mga mahal natin sa buhay, doon sa mga kaibigan natin na yumao na, umanaw na hindi na makakabalik sa atin. Mga karanasan ng pamamaalam. At mga kapatid, paano ba natin uunawain itong ascension, itong pag-akyat sa langit ng Panginoon? Iniwan na ba tayo ni Jesus? Paano na ang gagawin natin? Ano ba ang sinasabi sa atin ng misteryong ito ng ating pananampalataya? Na si Jesus ay umakyat sa langit. Tatlong bagay po ang nais ko pong pagnilayan natin ngayong umaga patungkol dito sa misteryong ito. Una, ang misteryo ng ascension ay pagsasabi sa atin saan ba tayo tutungo. Pangalawa, yung misteryo ng ascension ay pagsasabi sa atin na meron tayong tagapamagitan sa Ama. At pangatlo, sinasabi sa atin ng misteryo ng ascension ay meron tayong misyon. Yung una, itong ascension na ito, itong pag-akyat sa langit ng ating Panginoon ay pagpapahayag sa atin saan ba tayo tutungo, saan ba tayo pupunta. Ito bang paglalakbay natin ay natatapos na lamang kung saan man? Meron po tayong patutunguhan at ang patutunguhan natin ay ang langit. Diba? Sabi nga nila, tayo raw mga Pilipino, mahilig daw tayong makialam. Ewan ko kung naranasan nyo na ba yon? Bakit? Bakit tayo mahilig makialam? Na kapag halimbawa meron tayo nakasalubong na isang tao, madalas ang tinatanong natin, saan ka galing? Teka, anong pakialam mo kung saan ako galing, di ba? Kahit yung pinuntahan mo o kaya saan kayo nanggaling ay pinapakialaman. O kaya kapag meron kang nakasalubong na isang tao, ano ang tinatanong sa'yo? Saan ka pupunta? Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? Diba? Pero mga kapatid, yung dalawang tanong na yon, saan ka galing, saan ka pupunta, ay parehong misteryo ng buhay at kamatayan na si Jesus ang sumagot sa atin sa misteryo ng ascension. Saan ka galing? Galing ako sa Ama. At saan ka pupunta? Babalik ako sa Ama. At ganun din po mga kapatid, ang ating sitwasyon sa buhay. Saan tayo nanggaling? Galing tayo sa Diyos. Galing tayo sa Ama. At saan tayo tutungo? Babalik at babalik tayo sa Ama. Kaya nga mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon, nang si Jesus ay iniaakyat doon sa kalangitan, yung mga tao nakatingala doon sa Kanya.
At doon meron nagsabi sa mga disipulo, sa mga alagad, "O mga taga-Galilea, bakit kayo titinga-tingala lang dyan sa langit? Meron kayong misyon na dapat gampanan. Meron kayong gagawin. Meron kayong utos na dapat sundin." At mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin. Itong misteryo ng ascension ay hindi po passive. Ibig sabihin, wala tayong gagawin. Itong misteryo ng ascension ay meron tayong gagawin dapat. Hindi lang tayo titinga-tingala sa taas. Kung minsan, mga kapatid, sa buhay natin, kapag wala na tayong makapitan, kapag wala na tayong masandalan, ano ang gagawin natin? Humahanap tayo ng mga signs, symbols, ng mga iba't ibang mga bagay at tanda doon sa kalangitan. Pero sinasabihan tayo, mga kapatid, na meron tayong misyon na dapat gampanan. Ibinigay na sa atin ang utos, ibinigay na sa atin ang saya ng muling pagkabuhay, dapat natin itong isabuhay. Yun po yung una, na sinasabi sa atin na misteryo ng ascension. Sinasabihan tayo, kung nasa saan si Jesus, doon din tayo tutungo. Teka, gusto mo bang tumungo sa langit? Gusto mo bang tumungo sa kalangitan? Kung gusto natin tumungo sa kalangitan, dapat nating sundan si Jesus. Yun po yung una. Pangalawa, sinasabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon na si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos at namamagitan sa atin. Ganun pala, mga kapatid, na sa ating paglalakbay sa buhay, kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay napapagal, kapag tayo ay nadadapa, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, sa paglingon natin sa kalangitan, makikita natin si Jesus na namamagitan sa atin sa Ama. Nandoon si Jesus na tinatawagan natin. Nandoon si Jesus na inaalagaan tayo. Nandoon si Jesus na pinapatnubayan tayo. Nandoon si Jesus na ginagabayan tayo. Kaya nga, mga kapatid, sana tayo rin sa bawat ascension sa buhay din natin, nandoon din yung paggabay natin, lalo tigit sa mga kabataan, lalo tigit sa ating sambayanan. Marami tayong mga gampanin, mga kapatid, sa ating buhay. At nawa, ito ay ating isabuhay. Yun po yung pangalawa. Ang misteryo ng ascension ay pagsasabi sa atin na meron tayong tagapamagitan sa Ama at yun ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng ating mga panalangin ay naka-address sa Ama. Hindi nyo ba napupuna? Sinisimulan natin ang lahat ng panalangin sa pagtawag natin sa Ama. Diba? Sinasabi ng pari, manalangin tayo. Ang una niyan sasabihin, Ama naming makapangyarihan. Pero sa huli, laging sinasabi doon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Sapagkat si Jesus ay namamagitan sa atin sa Ama. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, itong misteryo ng ascension ay pagsasabi sa atin na meron tayong misyon na dapat nating gampanan. Mga kapatid, ng huling beses na makita nila si Jesus ay iniaakyat doon sa langit at pinagbibilinan sila. At ano ang bilin sa kanila? Humayo kayo at ipahayag ninyo ang mabuting balita at hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Siguro maganda po na tumigil tayo doon sumandali. At tingnan din natin sa ating mga sariling buhay. May mga pagkakataon din na tayo rin nagkakaroon ng mga ascension sa ating mga buhay. Paano yon? Sa mga sandali na kung minsan tayo din ay umaangat, tumataas sa ating buhay. Marahil sa estado, sa pag-aaral, sa knowledge na natututunan natin. Ito yung mga sandali ng ascension, sa tagumpay ng buhay. Pero magandang tanongin din natin ang ating mga sarili. Ako kaya, sa sandali na ako ay tumataas, napopromote, nananalo, nagkakaroon ng mga titulo, ng titles, ng tagumpay, at ng iba pang mga bagay, ano kaya yung nagiging disposition ko sa buhay? Sasabihin ko kaya, nandito na ako sa taas, bahala na kayo dyan sa baba. Nandito na ako sa taas, bahala na kayo dyan sa baba. Ganun ba yung naging disposisyon ni Jesus?
doon sa kanyang ascension? Hindi po. Sa halip, si Jesus na naroroon sa taas ay nananatiling kasama natin, kapiling natin. Pangalawa, magandang tanongin din natin yung ating mga sarili. Kung tayo kaya ay nakakakita naman ng mga tao na nagtatagumpay, tumataas sa kanilang buhay, marunong kaya tayong makigalak, makisaya sa kanila? O ang naiisip natin, inggit, puot, galit. Bakit siya nandoon sa taas? Bakit ako nandito sa baba? Bakit siya may ganun tagumpay? Bakit ako wala? Bakit siya ay umuunlad? Bakit ako hindi? Mga kapatid, siguro magandang tingnan din natin yung ating mga sarili, doon sa ganun konteksto. Baka mamaya tayo rin ang may kasalanan. Baka mamaya tayo rin ang meron dapat gawin. Baka mamaya tayo rin ang dapat na sumunod. Kaya nga mga kapatid, itong ascension na ito ay pagsasabi sa bawat isa sa atin na meron tayong misyon. Sinasabi ni Jesus, humayo kayo at ipahayag ninyo sa tanan ang mabuting balita. Sana po mga kapatid, naririto ang ating ang ating barangay, naririto ang ating komunidad, naririto ang ating pastoral council. Nawa sa pagkatapos ng misang ito, sundin natin ang misyon na iniaatang sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Humayo kayo at ipahayag ninyo ang mabuting balita. 3 bagay po ang pinagnilayan natin ngayong umaga patungkol dito sa misteryo ng Ascension. Una, sinabihan tayo kung saan tayo tutungo, ang langit. Yun ang ating tahanan. Pangalawa, sinasabihan tayo na meron tayong tagapamagitan sa Ama at yun ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. At pangatlo, sinasabihan tayo na meron tayong misyon, humayo, ipahayag sa tanan ang mabuting balita. Tandaan natin, lagi nating kasama si Jesus. Amen.